I have cervical radiculopathy din. Di ko alam gagawin ko din kung paano gagawin. Sasagutin ko na po yung tanong mo dito, pati yung message mo sa akin. Kung paano ako nagkaroon ng lupus. Sorry kung hindi ko na masagot via text kasi namamanid kasi yung mga kamay ko. So, dito ko na lang po sasabihin. Ang gamutan po nito is talagang operasyon. Naka-neck brace ako kasi bawal yumuko, bawal tumingin bigla kaliwat kanan kasi nakalabas na yung dalawang disc po. Yung disc na sinasabi is yung pagitan ng bones dun sa spinal cord, sa cervical spine na nagko-connect sa brain natin. So yung level nung sa akin is sa C4 to C6, doon nakakabit yung nerves daw natin from the lungs. Then ako po ay 1 year na po itong nakaganito. Dapat ooperahan na nga po by August. Nakailang beses na ako nagsabi dito. Nung last year dapat naoperahan na ako. Kaya lang sa kadahilan ng kahit nakaset na siya, nakaready na yung doctors ko, nakaready na rin dapat yung room ko doon, and almost ready na lahat, pati mga gamit ko, nakamaleta na ako, nakaready na. Ako yung naghayos ng mga gamit ko, gamit ng asawa ko na magbabantay sa ospital. Lahat almost ready na po. So yung last minute before the day ng admission ko, dapat Sunday yung admission ko, then Monday operation, noon August 18 last year. Kinausap ako ng asawa ko at saka ng daddy ko, kasi kinausap sila ng kuya ko na yung nangyari doon sa pamangkin ko is baka mangyari sa akin. Kasi ang sabi po sa akin ng pulmo at ng ibang doctors, during operation ko, since nakakabit nga yung lungs dito sa C4 to C6, this herniation na po siya. Kasi ang sabi is lalagyan ako ng intubate. I-intubate ako, respirator. So dun sa ganong case, natatakot yung family ko. Ako, natatakot din ako. Pero syempre, lakas lang ng loob ang iniisip ko para na rin sa kids ko. Kasi ang dalawa lang po kasi ang sinabi sa akin ng doctors magiging result. It's either may kakaroon ng complication during or after. Ngayon, yung complications na yun, possible yun sa akin kasi since meron akong lupus and lahat ng organs ko tinamaan na po. Lalo na tong lungs ko, meron akong interstitial lung disease. Then kahapon, nakita dun sa HRCT scan ko from Medical City na machine na meron akong bagong nodules, ibig sabihin bukol po, na namuo. Ngayon, kailangan siyang i-observe, monitor. Ngayon, yung operation, yun po yung pinakagamot lang ang sinabi sa akin. Therapy, marami na po akong therapy na napuntahan. Marami na rin akong therapy na pinagawa, lalo na dito sa lumbar ko, sa Medical City. Then meron din po sa labas, dun sa bandang Quezon City.
na hindi naman katulad dun sa ginawa sa akin sa TMC or sa The Medical City and Therapy ginawa. Ibang therapy po. Pero, sad to say, hindi po daw magagamot ng therapy ito. So, talagang kailangan pong operahan, ayusin. May ilalagay pong plates, bakal, in between, tatanggalin po yung lumabas. Kasi kahit po i-therapy siya, after 24 hours or kahit after ilang hours lang, may pain na naman po kasi ako. Ang pain ko po, umaabot ng sa pain scale ng 8 to 10. Lalo na pag tumayo ako, na nagkakaroon na po ng symptoms pa rin dito sa pagtayo ko. Yung extremities ko, pag once na tumayo ako, mahapde. Then, pag lumakad, hindi ko alam kung alin ang uunahin kong tapak or kahit i-balance ko siya na diretso lakad ko. Maya-maya po may biglang gumagapang na parang kuryente dito sa likod ko. Kundi sa likod, dito sa gilid, magkakaroon gilid. Then, ayun po, yun ang aking mga symptoms. Then, bago ko nalaman na meron ako nitong nasa leeg, twice na po akong inatake ng transient ischemic attack. So, yung first na nalaman ko na confine ako regarding that is almost 1 week po ako noon sa hospital. Last 2024 yon na inatake ako ng transient ischemic attack. Nagkaroon ako ng mga mismong symptoms po ng pagkakaroon ng stroke. Yung stroke na yon na hindi matuloy-tuloy. Yun po ang ibig sabihin ng transient ischemic attack. As in, meron po akong signs. So, hindi po ako nag-iinarte kasi mismong doctors po doon sa Medical City during na dapat magpapa-check up lang ako. Pag upo ko doon sa clinic ng neuro ko kasi schedule ko talaga yon. Tinest niya kagad ako. Pagka-test sa akin, agad-agad, binigyan niya ako ng admission orders kasi tabingi na po yung paggiti ko. Then, nanginginig po ako. Then, slurred na po yung speech ko nun. Hindi ko na po alam kung anong nangyayari. Then, yung kanan ko, wala nang pakiramdam. So, na-emergency ako na-admit. Maraming nagpuntahang doctor sa admissions office nung time na yun. Then, tinawagan ko na rin yung husband ko agad. Na dapat may pupuntahan kami or susunduin lang niya ako. Then, pero hindi yun natuloy. Kasi nga, ang nangyari is, na-admit ako. So, naulit po yun. Naulit siya after ilang days. Naulit din. Nasa mall lang kami. Then, after nun, nasa mall, pauwi na kami. Nasa sasakyan. Gano'n na naman po. Nasusuka ako. Nagkaroon na naman ako ng symptoms. Then, pala sa malapit na yung hospital. Sa pinakamalapit dyan sa Fatima dito sa Antipolo. Doon po talagang lupay-pay na ako. Na talagang nagkaroon na po ako ng signs talaga ng stroke. And then, CT scan agad. Then, pina-admit na po sana. But, dahil nga sa Medical City ako, doon ako dinala. 3 nights were ako sa Medical City. Then, confine again po. Na MRI na po yung brain ko and heart. Clear. Then, meron pa rin symptoms. So, ang suspect ng neuro is, nasa spine na siya. Since meron niya ako mga protrusions and bulges. Then, nung na-MRI, dun po nalaman na meron po akong mga nakaluwa. Nakaluwa, ibig sabihin nakalabas. Paikot na po yung disc. Dalawa sila. Medyo limited lang yung time. So, magre-record na lang ulit po ako kung may tanong ka pa po. Salamat po!